Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin kung anong sprocket ba ang para sa'yo. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, sa pagpili ng sprocket, medyo nakakalito talaga yan, lalo na kung newbie ka pa lang. Dahil ang dami-dami mong pagpipilian. Hindi yan basta-basta pinipili, so kailangan mong planuhin kung anong klaseng ride yung gagawin mo, o kung saan ka nakatira, kung ano yung lugar mo, kung puro flat road ba o puro ahon. So dun ka magbabase para makapili ka ng sprocket. Okay, so alam niyo ba, categorize ang sprocket natin para hindi tayo malito. Meron tayong tinatawag na wide ratio sprocket, close ratio sprocket, mix o hybrid ratio sprocket, saka meron din tayong balance ratio sprocket. Okay, so wide ratio sprocket. Sa ganitong sprocket, ang spacing ng cogs malayo. So malaki yung agwat ng bawat cogs. So yung ganitong sprocket, nakadesenyo lang talaga yan pang ahon. Hindi mo to pwedeng gamitin pang rematehan o kung kailangan mo ng bilis dahil magiging sluggish siya pagdating sa flat road. Maapektuhan din kasi yung cadence natin eh. So itong sprocket na to, 5100 ng Shimano Deore. From 11 teeth, naging 13 teeth siya. So meron ng isang agwat. From 13 teeth, naging 15 teeth. From 15 teeth, naging 18 teeth. So dalawa yung agwat niya. From 18, naging 21 teeth siya. 21 to 24. Pagdating naman sa 24, naging 28 na siya. So naging tatlo na yung agwat nito. From 28, naging 33 teeth siya. From 33, naging 39 teeth. From 39, naging 45. And pagdating sa 45, naging 51 teeth na siya. So, ganun din, 5 din. Itong tatlo lang yung magiging pang-rematehan mo. Tapos the rest, puro pang-ahon na. So, yung ganitong sprocket, pwede pang-ahon at pwede din sa mga mabibigat na bisikleta o cargo bike. So, sunod natin itong close ratio sprocket. Naka-desenyo to for speed or sa flat road. Banayad lang yung cadence mo. Hindi ka biglang mag-i-spinning. Dahil yan dito sa spacing ng cogs. Halos dikit-dikit sila. So, for example, meron tayong 11 speed dito na sugik. From 11 teeth, 12 teeth yung kasunod. Tapos yung 12 teeth, kasunod niya 13. So, from 13, naging 14. 14, naging 15. Tapos, yung 15, naging 17. So, meron ng isang agwat. From 17, naging 19. From 19, naging 21 siya. From 21, naging 23. From 23, naging 26. And from 26, naging 30. So, hindi mo mararamdaman yung biglaang pagbago ng cadence mo. So, banayad lang. Yun nga lang, itong mga close ratio sprocket, hindi na siya pang-ahon. Pero kung naghahanap ka ng pang mabilisan na sprocket at lightweight, ito na lang yung kunin mo, close ratio sprocket. Smaller the sprocket, the lighter. Kasi less material, less weight. So meron din tayong tinatawag na mix ratio o hybrid ratio. Yung kalahati ng sprocket pang speed, yung natira naman pang ahon. So, minsan, 50-50 yan, pantay lang. Minsan naman, 60-40. 60 yung pang-rematehan, tapos 40 yung pang-ahon. Minsan, 60 naman yung mga pang-ahon, 40 naman yung pang-rematehan. So, yun. Depende yun sa brand, depende yun sa model. So, keep in mind na lang. So, katulad nito, meron tayong SLX M7000 na 46 teeth. Ito, 11 teeth. Tapos naging 13 teeth, 1 skip. From 13 teeth, naging 15, 1 skip. 15, naging 17, 1 skip.
17, 19, 1 skip. Tapos from 19, naging 21, 1 skip pa rin. From 21, naging 24. Tapos 24, naging 28. From 28, naging 32. From 32, naging 37. And from 37, naging 46. Meron kang kalahating speed, meron kang kalahating pang-ahon, at meron kang booster kung sobrang matarik na yung ahon. At panghuli, yung balance ratio. So, tinawag siyang balance ratio kasi kung titignan natin, halos consistent yung spacing ng bawat cog. Halos in between siya ng wide saka close ratio eh. So, yung bilang ng ngipin nito, dahil hindi makita dito, i-google na lang natin. So, from 11 teeth, naging 13, 1 skip. 13, 15, 1 skip. 15, 17, 1 skip. 17 to 20, 2 skip. 20 to 23, 2 skip ulit. Tapos, 23 to 26, 2 skip ulit. Tapos, 26 to 30, tatlong skip na ngipin na. Pagdating sa 30 to 36, 5 yung in-skip niyang ngipin. So, itong balance na to, good for commuting, saka sa mga rider na hindi naman kailangan ng performance. Yung ano lang, banayad lang, chill ride lang. Yung wala kang gaanong iintindihin sa gear ratio. Basahin nyo lang yung ngipin o kahit tignan nyo na lang yung itsura nun. Kung dikit-dikit yung ngipin o yung cogs, yun yung close ratio. Kapag layo-layo, katulad nito, yun yung wide ratio. Kung nakakita ka naman ng sprocket na yung kalahati, dikit-dikit, tapos yung kalahati, layo-layo, yun naman yung hybrid o mixed gear ratio. Pag yung katulad nito, halos pantay-pantay lang lahat sila, ito yung balance. So, ibabase mo na lang talaga sa ride o sa utility na kailangan mo. Okay, so, kung nakatulong itong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.